tinatawagan ko po si Sister Mabel para sa pagbahagi ng salita namin. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ninenervyos po ako eh. Ayan. So, salamat po sa Diyos sapagkat ngayong Kapaskuhan kami kasama po mga leaders na iba, sina Bro Eric, Sister Ivy, Sister Christy, ako maging kay Sister Debbie at Brother Georgie. Pinapagamit namin ang aming buhay para sa ating Panginoon. Salamat sapagkat talagang hindi mawari, hindi ma-explain kung gaano ako kaligaya, kagalak na tumayo dito sa harap. Even na ako'y kinakabahan sapagkat alam niyo naman po na lagi na po akong nakatayo dito, pero may mga times talaga na hindi mo maano yung pakiramdam. Pero thanks God sapagkat pag ganitong Pasko, narareminis sa aking isipan na palagi kaming tumatayo dito at nag-share ng salita ng Panginoon. At ngayong gabi na ito, salamat sa Diyos sapagkat ginagamit pa rin niya ako. Kasama ko yung mga leaders ng church at salamat din sa buhay ni Pastor. At salamat din sa buhay ng bawat isa na makakakinig na naman ng salita ng ating Panginoon. At sa gabing ito, mga kapatid, narito po na tayo sa pangatlong araw upang ating pag-aralan ang Advent. At ang topic po na napunta sa akin is Advent of Joy. Ano po ba ang Advent? Advent means arrival and signifies the start of an event or the arrival of a person. In Christian communities around the world, Advent refers to a season of remembering and celebrating the arrival of Jesus on earth. Ang Advent po is from the Latin word adventus, which means coming. This is the period of preparation for the celebration of the birth of Jesus Christ at Christmas and also the preparation of the second coming of Christ. So, makikita po natin dito na ang Advent po pala is the arrival. Ito yung start or the event na magsisimula, arrival of a person. So, ito po ang pangatlong gabi na kung saan ito nga po pinag-aaralan natin yung Advent. Advent signifies the start of an event or the arrival of a person. Sa ating Christian communities, nakafocus ito sa panahon ng pagbugunita natin, pag-celebrate ng pagdating ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Ito ang panahon ng paghahanda sa isang celebration sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus and also the preparation of His second coming. Sa nagdaang gabi, napag-aralan po natin about the advent of hope or pag-asa and the advent of peace, kapayapaan. And now, let's talk about the advent of joy. Sa buhay ng isang mag-asawa, ang kagalakang nagbibigay sa kanila ay ang kanilang mga anak. Kagalakang hindi mawari, lalo na kung ang pinakahihintay na araw ay padating na. We are so blessed na may mga anak tayo na kasama natin sa araw-araw. Nagtatrabaho tayong mga magulang for them. And that gives joy in our hearts na sa lahat ng ating pinagpapaguran ay para sa ating pamilya. So, joy, kagalakan. What is joy? Nung nakaraan, sabi ni Pastor, joy means, J means Jesus first.
O others second, and why yourself last. There are two types of joy, or dalawang types of kagalakan. Una po is, there is the joy that is reaction to happy events. Yung reaction na ito ay temporary lamang. And at pangalawa po is, there is the joy that happens in spite of circumstances that is strong and lasting. Itong matatag at panghabang buhay na kagalakan ay mararanasan natin sa pamamagitan lamang ng pagsunod or following God and living with His attitude towards life. Kung paghahambingin po natin yung happiness and joy, di ba po parang pareho lamang sila? But there is difference between the two. Happiness, ano po ba yung happiness? Happiness is based on events, a good part of life. Para maging happy ka, you should or you need to do something para maging happy ka. Halimbawa po, Pasko. Para sumaya siya, bigyan mo siya ng regalo. Para sumaya siya, bilhan mo siya ng bagong damit or anything na ibibigay mo para sumaya siya. And that's happiness. So, tingnan din po natin yung joy. Yung joy. Those who know the joy that comes from God don't need any events para maging maligaya or maging happy sila. Ang taong may joy sa puso ay kaya niyang i-develop sa kabila ng napakaraming circumstances sapagkat alam niya ano man ang mangyari, God offers hope, joy, and gives promise. Joy is the celebration of walking with God. Halimbawa po, ngayon Pasko. Ang joy, maski wala kang pera, maski wala kang handa, pero thankful ka kasi buo yung family nyo. You are healthy, you are well, and buo yung family, and that's joy. Deep inside, that's joy. Hindi nabibigay ni happiness kung wala ang joy. Diba ang joy, yun yung nakikita natin na nararamdaman natin. Walang-wala man po tayo, wala tayong pera, wala tayong magandang damit, wala tayong magarbong handa. Pero ang joy na nasa inner natin, yun yung nararamdaman natin. Joy is the celebration of walking with God. Ikaw kapatid, may kagalakan ba sa iyong puso sa tuwing ikaw ay nakikipaglakad sa Diyos? Amen. Ikaw kapatid, may kagalakan ba sa iyong puso nung makilala mo si Jesus? Amen. Ikaw kapatid, may kagalakan ba sa iyong puso nung ihandog mo ang iyong buhay kay Jesus? Amen. At ikaw kapatid, may kagalakan ba sa iyong puso habang naglilingkod ka at patuloy kang naglilingkod kay Jesus? Amen. There is inner happiness that lasts despite the circumstances around us. Sapagkat nakabase ito sa ating relationship sa ating Hesus Kristo. It is peace with God. Na-realize mo ba kung gaano ka kapribilehyo na makilala natin si Jesus? Una, Jesus is our Savior or tagapagligtas. Pangalawa, napatawad ang ating mga kasalanan. Pangatlo, naging kaibigan natin siya. At pang-apat, higit sa lahat, makakasama natin siya habang buhay sa langit. That we will live with Him in heaven. Mangyayari lamang ito if we allow the Holy Spirit to control our hearts and our thoughts. And in that way, we must feel the inner happiness which is joy. If you have Christ in your life, you will have joy. If you have Christ in your life, you will have hope. If you have Christ in your life, you have peace. And if you have Christ in your life, you will have love. Kaya sabihin mo kapatid sa iyong katabi, let's have Christ in our life. Yes. Para maranasan natin ang joy, hope, peace, and love sa ating buhay. Tingnan po natin
natin at balikan natin ang ating passage na binasa po natin sa Mateo chapter 2 verse 1 to 12. So may mga Bible po na nandiyan, pakibuksan po natin at tingnan po natin, isa-isahin po natin ang mga verses. Sa Mateo chapter 2 verse 1 to 12. Basahin ko po, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Bethlehem, ito ay isang bayan sa Jerusalem na sinasakupan ng Judea. Ito yung kapanahunan ng paghahari ni Herodes. Sino nga ba si Herodes? Si Herodes na tinutukoy dito ay si Herodes na dakila na itinalagang hari ng Judea noong 40 BC. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. So makikita po natin kung ano yung pantas. Ito yung mga wise men. Hindi po sinabi dito sa Bible na tatlo lamang yung pantas. Tatlo yung pantas or wise men. Pero ang sabi niya, mga pantas. Kaya ang gagamitin po natin dito ay wise men. Huwag po tayong magsasabi ng numbers. Pantas. Ito yung mga taong dalubhasa sa pag-aaral ng mga bituin. Sa verse 2, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Alam po natin na pag sinabing pantas or wise men, sila ay mas matalino kaysa sa pangkaraniwang tao. And nagtatanong sila kung saan ipinanganak yung hari ng mga Hudyo. Kaya, makikita po natin sa verse 3, sabi niya, nang mabalitaan ito ni Herodes, siya'y naligalig. Makikita po natin na si Herodes ay naligalig, nagkaroon ng takot, nagkaroon siya ng pangamba. Pati ang buong Jerusalem. Naalarma si Herodes sa kanyang kalagayan or position bilang isang hari ng Judea. Sa verse 4, sabi po niya, kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautosan. Siya'y nagkaroon ng pulong at tinanong saan ba isisilang ang Kristo. So tinanong po niya yung mga pantas kung saan ba isisilang si Kristo. Tumugon sila. Yung sila po dito sa verse 5, yun yung mga punong pari din at tagapagturo sa Bethlehem. At doon nga po sa Bethlehem ipinanganak sa Jesus. Sinabi po nila, doon sa Bethlehem po ipinanganak or isinilang si Kristo. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Bakit po kaya nagpusisa si Herodes? Kasi meron po siyang masamang balak sa bata. Gusto niyang patayin ang bagong silang na hari ng mga Hudyo. Ang tingin po niya dito ay ang bagong silang na bata ang magiging hadlang para sa pagiging hari niya. Sa verse 8 po, pagkatapos sila ay pinapunta sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyo mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin, upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Tingnan po natin yung word na upang. Di ba po sa verse 2 sabi, kaya hinanap ng mga pantas kung nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo ay sa kadahilan ng sila'y sasamba sa bata. Pero dito sa verse 8, sabi ni Herodes, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. So makikita po natin yung word na upang. Yung salitang upang po dito ay pandaraya
or panlilinlang lamang, sapagkat merong hidden agenda or merong masamang balak si Herodes, which is patayin ang bata sapagkat inisip niya ito ang magiging hadlang ng kanyang paghahari sa Judea. Sa verse 9, pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Doon po sa ginagamit ko na Bible, yung ERV or Easy to Read version, alam niyo po bang 5 times na binanggit ang salitang star? 5 beses pong binanggit ang salitang star. Mula sa Mateo chapter 2 verse 1 to 12. Bakit kaya ganun na lamang ang kagalakan ng mga pantas nang makita ang bituin or star? Kapag Pasko, masasabi natin na Pasko na kasi may Christmas tree. Ako, pag Pasko na, magpe-prepare po tayo. And isa po dyan, ipe-prepare po natin yung Christmas tree. So, makikita po natin na ang Christmas tree ay maganda, maraming palamuti, kumikinang. Pero, kulang. May kulang po dyan. Ano po kaya yon? Yung star. Ang star ay nagsisimbolo ng heavenly sign. It represents shining hope for humanity. Star means the birth and kingship of Jesus. It also symbolizes the Star of Bethlehem called Christmas star kasi the wise men were led to Bethlehem in Judea by this star. And in that way, sinundan nila ito para hanapin at mahanap kung saan at nasaan si Jesus, ang bagong silang na si Jesus. So, pag-aralan po natin yung pag-aralan po natin yung 4 letters acronym ng STAR. May S-T-A-R. Una po, S. Shout for joy or gladness. Sabi po sa Mateo chapter 2 verse 9 to 10, pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy na sa paghahanap. Sila'y pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan. Ganon na lamang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. When they saw the star had stopped, they were so thrilled. They shouted for joy. Nang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata, ganon na lamang ang kanilang kagalakan. So, i-picture po natin kung gaano sila nagalak nang sa tagal ng kanilang paghahanap, paglalakbay, paglalakad, pagpapakapagod, nahanap nila ang kanilang hinahanap. Walang iba kundi si Jesus. Sa verse 2 po, sabi, di ba, ang sabi sa verse 2, mula pa sila sa silangan, from the east, dumating sila sa Jerusalem, at nagtanong-tanong sila na kung saan ipinanganak yung hari ng Hudyo. Walang pagsidhan, kaligayahan ang nadarama nila nang makita na ang bituin or star na tumigil sa kinaroroonan ng bata. For us, mga kapatid, walang pagsidhan, kaligayahan ba ang ating nadarama nung nasumpungan natin si Jesus sa ating buhay? Sumigaw ka ba sa kagalakan dahil sa natagpuan mo at nasumpungan mo si Jesus sa iyong buhay? So, pangalawa po is T. Thank Him with joy. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. The wise men came to the house where the child was with his mother Mary.
I-picture po natin ang senaryo na ito. Ang mga pantas na makita nila ang bata, si Jesus sa piling ni Maria na kanyang ina. Nung makita po nila ito, na-relieve yung kanilang damdamin. Nagpasalamat sila na at last, sa wakas, nahanap na rin natin yung matagal nating hinahanap. At nakadama sila ng kagalakan. Katuwaan na sa pamamagitan ng bituin, nakita nila ang kanilang hinahanap. Ikaw kapatid, lagi kang magpasalamat all the time sapagkat si Jesus ay iyong nasumpungan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya. At pangatlo po is A. Adore Him with joy. Sabi po sa verse 11, they bowed down and worshiped Him. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Makikita po natin dito na nagpatira pa sila. At sinamba ng mga pantas ang bata which signifies respect, paggalang, marahil sa pamamagitan ng pagluhod sa Kanya. Sa pamamagitan nito, sinisimbolo ang pagluhod, pagtitira pa bilang kababaang loob. At pang-apat po, it's R. Respect Him always with joy and put Jesus first. Nagpatira pa, sabi po sa verse 11, nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Nagpatira pa. I-picture po natin yung pagyuko ng mga pantas. Paano ba? Pag yumuko, di ba po, yung noo natin, yung mukha, touching the floor. As worshipers, yung mga pantas, hindi lamang sa pananalita, kundi may action din silang ginawa. Bilang isang mananampalataya, kino-consider po natin, diba tayo po, bilang isang worshiper of Jesus, tularan po natin ang mga pantas na nagpatira pa. In broader meaning po nito, handa nating isurrender ang lahat. Isuko natin ang lahat kay Jesus. Kung ano man ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ay sinusunod natin. Tinitignan natin na si Jesus or si Jesus Christ ay ang pinakamataas sa lahat ng bagay. Pinakamataas sa trabaho man natin, pinakamataas siya sa ating pamilya, pinakamataas siya sa ating mga kaibigan. Si Jesus ay walang kapantay. Ang star na hinahanap ng mga pantas ay walang iba kundi si Jesucristo. Pag ating natagpuan ang star ng ating buhay, mararanasan natin ang katulad ng naranasan ng mga pantas. They were so thrilled and shouted for joy. Sila'y nagalak at napasigaw sa kagalakan. Ikaw, kapatid, who is the star of your life? Is that star shining brightly in your life? Are you willing to leave all behind and follow that star? And lastly, do you have joy in following that star? So, dito po sa Mateo chapter 2 verse 1 to 12, isa-summarize po natin. Trust Jesus and leave all behind. The wise men followed the star and surrender their plans. He will provide meaning, meet our needs, and guide us. Let's trust and follow Him with joy. Ngayong Kapaskuhan, we may go different ways, pansamantala. Kasi ang iba po sa atin, magbabakasyon, pero yung iba, mag-i-stay pa rin dito sa Cavite. Let's bring that star in our life. Walang iba kundi si Jesus. And let it shine brightly. Saan man tayo magpunta. Maging bituin tayo ngayong Kapaskuhan sa iba na nagdadala ng kagalakan. Kagalakan kay Kristo lamang, ito
ito ay matatagpuan. Kaya, Merry Merry Christmas mga kapatid. Spread the joy to everyone. God bless. Ito lamang po. Salamat po, my dear.